Yung na-record namin, katulad ng ginagawa ng ibang artist na nire-record din nila yung mga dati nila songs. Ganoon din yung ginagawa namin. Bali, may the best of the best at saka mga bago. And more questions. Can you mention yung mga bagong banda na talagang dapat susundan? Yung sa dami ng banda ngayon, meron ba kayong paboritong bagong banda? Kung nag-mention kayo. Na pinakinggan ngayon or... Kami, sobrang dami. Oo, na-current. I mean, yung talagang eto mahusay ito para sa inyo. Sa sobrang dami nila, lahat sila mga gagaling, kaya ayoko mag-mention. To be fair, di ba? Pero talagang halos lahat ng mga bago ngayon, mga gagaling talaga sila. Pero masasabi niyo bang meron difference ngayon yung music, well, the 90s sa 2000? Or ang audience ang nagbago, ang nagpabago? Audience nagbago, malaki dati kasi walang cellphone, talagang body-body lang yung mga... naka-base doon. Kasi pag pumunta ka ng concert, talagang mga punk era, talagang iisa yung itsura nila. Ngayon, iba-iba na eh. Yun. So kung naman sa music, malaki pinagbago kasi yung mga genre ngayon may pagkahalong luma na, tapos bago, digital na rin. Pero okay lang kasi kahit pa paano sa amin naisasama pa rin sa ganitong genre. Pero yung di ba yung fan base na parang mas solid eh. Kasi noon, talagang susundan ka, wala naman social media nun eh. Talagang susundan ka sa mga kids. Yun. Isa lang yung mga magic. Yun ang magic, mga tunay na followers ko yun. Sa ngayon kasi parang ang bilis mo magpalit eh. Madali naman. Pero ay solid pa rin ang fan. Yes, ako. Diba? Dati kasi, kung sino lang pinapalo nila tagad doon sila. Ngayon, pwede kang mamili na kahit sino pwede. So could you say na, parang sa producer na can you say, sir, na yung reason na yun, one of the reasons kung bakit talagang kinuha nyo ang Repa o ang Shackle na magkaroon ng US tour. Meron silang solid na fanbase. Yes, sir, Edgar. One of the reasons. Bago mag-pandemic. Ano yun? 2019. Bali kasama ako lang mag-isa sa Shackle, tapos kasama ko din yung ibang banda, sila Buwi ng Parokya, sila Big ng Bamboo, iba sila Paco ng Intro Boys. Sila po ako lang nagpunta. Pero solid yung namin noon. Yung tour namin na yun, sold out lahat yun. Kasi kayo yung magkakaira eh. Yes. 90s. 90 years, 90. Five times lang. Windy Pool, yan. Bali, hindi naman namin sobrang namis kasi meron naman kami pong mga regular gigs, siguro mga about mas dumami pa po yung gigs namin, kaya tuloy-tuloy pa rin yung tugtugan. Siyempre, mas na-miss namin yung sa broadcast lalo namin. Mas maganda yung tugtugan na. Yun nga, international kasi. Yes. Ayun na. Tapos, syempre, paano nyo na i-maintain yung kumbaga yung lakas nyo pa rin? Paano nyo pa rin yung grupo na ibuo pa rin? Siguro patuloy lang ang inom ng maintenance. It comes with the age pa. Hindi, joke lang po. Siguro, ini-enjoy lang namin yung ginagawa namin. Siyempre, nakikita rin namin nila sa mga nanonood sa amin, sa mga pumupunta sa mga concert na tinutugtugan namin, pinupunta namin. At kinukuha pa rin kami uli doon. At ang isa pa sa maganda doon, mapabata, matanda, kitang-kita namin kung gaano nila ka sa ulo yung mga kanta. Kaya, yun nga. Alam mo, kahit maliit, matanda, kahit mga millennials, kabisado nila habang sumasabay sila sa mga tugtog. Yun ang nagpapalakas sa amin. Kaya patuloy pa rin kami. Isa sa paborito sa mga kumbaga rakrakan sa video, okay? Yung mga kanta nyo talaga. Yes, kaya talaga kahit pati yung mga bata, naririnig nila doon sa mga kumakantang di ba? Sa mga matatanda. Kaya doon sa mga tatay nila, nagagaya nila. Tapos anong feeling nyo syempre na kumbaga sa kabila ng kasikatan ngayon ng mga K-pop, ng mga P-pop, ng mga grupo, yung banda, kayo, lalo na kayo mga OGs, di ba, mga OGs kumbaga, di ba? Andyan pa rin, yung hindi kayo nakalimutan ng mga tao. Ang tanong? Hindi, ang masasabi ko dyan kasi
Marami nang nagdaan na era sa amin kasi nauso yung mga rap dati, mga panahon ng Salbakuta. Nandiyan pa rin kami. Kumbaga, kasama pa rin kami. Kung sino mauso, yung tuwan-tuwa lang kami kasi kung sino man yung Indian, na isasali kami doon sa ano ngayon, sa trending ngayon, parang gano'n. Sa mga festival, nandun pa rin kami. Kumbaga, hindi kami nawawala. Sama kami ng mga nasa lineup pa rin kami ng, kunyari kung sino man ang hit ngayon, nandun pa rin na isasama kami sa lineup nila. Gano'n. And last question ko na lang, nakatulong din ba yung kumbaga, yung mga sikat na mga artista, ginagamit yung mga kanta nyo sa mga mall shows, like si Coco Martin sa mga event niya dati, kinakanta niya itong Bexman eh. Yes, malaking bagay kasi, siyempre Coco Martin yan, tapos iba pang artist na, lalo na si Vice Ganda na sinama sa album niya yung Lakas Tama, ituloy mo lang yan. Yun ang title ng album ni Vice, Vice Ganda, taka ni Coco Martin. Siyempre, napakalaking bagay po niyan para sa amin. Thank you. Sa malls, pwede kayong tumugtog. Kasi di ba so many years na may mga malls na hindi pwede, mag-mall show na hindi pwede ang rap for the simple reason na naiingayan. So, what do you think of that? Especially ngayon na nag-mature na din naman ang taste ng audience. Siguro pwede naman po kami ulit tumugtog sa mall. Baka mangyari po yan pag nai-release na namin itong bagong album. Ayan, namimiss namin yan. Tama po yan sa mga mall. At tinatanggap rin naman na tutuloy naman po kami sa mall dati. Hindi na. Siguro pag nag-promote kami ulit ng bagong album yan, isa-isay namin lahat ng mall. Pati lahat ng mall. Lahat ng mall. Tama. pero hindi niyo ba yung decision na yun na dahil naiingayan quote-unquote, huwag na muna mag-perform ang mga rock bands? Hindi po namin na-experience yung ganyan kasi yung pupunta po rin dun sa mall na pinupuntahan namin, mga rockers talaga. Tuwa-tuwa pa nga yung may-ari ng mall, nandun pa siya nanonood eh. Wala pa po kaming nangyari na naiingaya sila or ano. Wala pa po yung gano'n eh. Nagkaroon din ng trend noong early 2000 yata sa Bon Jovi na sa MTV no, na yung mga rock songs nila, ginawa nila ng album na acoustic version. Kayo ba naisip nyo gawin yun? Yung breakdown version? Opo, gusto rin namin yun. Kahit ano yung mga, kahit unplug, ganyan. Or with an orchestra, di ba? Pwede rin, pero may orchestra bang? Isa rin po yan sa mga pinagpaplanuhan namin someday na lalo na yung live, yung parang Nirvana vlog ng mga gano'n yan. Tulog tao or anything na basta gusto rin namin magkaroon ng ganyan. Isa sa accomplishment ng isang bilang artist na magkaroon ng acoustic, lalo na isang rock band pa yan. Ano naman, kasi nauso din yung songs of Eraserheads, ginawa musical, ngayon yung parokya ni Edgar, and Ben and Ben yata, yung latest, ano, kayo ba may lumapit na sa inyo pinag-usapan? Pero sige bang Shackle gawin ng musical, ano? Yun nga baka meron kayong kilala, kapit na kami. Yun ang gusto namin. Wala pa. Wala pa po eh. Isa lang. Rep ako. Pag iba yung packaging sa inyo, kasi nung Shackle kayo medyo iba yung look, tapos ngayon medyo iba lang yung konti. Ano ba to? Kasama ba to sa plano? Sa rebranding at repackaging? Hindi naman po, siguro nagkataon lang po na lahat kami medyo pogi. Tapos, napalitan nila. Ano po? Ano niya Sa... Anong, asa na yung mga dati ninyong kasama? Wala na po kami balita eh. So, na-disband po yung Shackle. Tama po ba, mali? May tuloy po. Medyo tama, medyo mali. Tama. Paano po ba na-disband? Paano po na-disband? Paano po na nawala yung grupo? Hindi po kami nawala eh. Parang... Sorry kasi sila nag-book sila. Sila nag-book ng... Hindi na kami sila bigyan. Hindi naman kami malis eh. Nag-book lang sila na wala na kasi parang tingin nila sila nag-iisip lang ng... After yung short po, nilaglag kayo? Mas gusto nila yung sila na eh. Parang siguro
Kailan niyo po nalaman na nilaglag na nila? Nagbubok na sila ng hindi na kami sinasabihan. Kailan niyo po nalaman pandemic po? Noong bago po mag-pandemic, kaya sakto rin na wala na talagang gig mo yan. Oo, sakto. Pero yung nakakuha pa sila na noon, kaso didimanda sila dahil wala ako. Pinupuntahan ako pero hindi ko na sabi ko eh. Sino po yung magdidimanda sa kanila? Yung mga makuha sa yung mga... Ang alam mo mga kumuha ko, Kasi nalalaman na wala ako. Itidimanda sila pag wala, hindi ako tumating. So, tinawag kayo, nilapitan ulit kayo. Nilapitan ako, pero siyempre, ginawa nyo na So, yun. anong next move niyo po nung nangyari yan na namin? Buti na lang may patuloy sa amin na Management. tapos management namin na ayaw ko na rin, pero tinuloy niya dahil nakita niyang pwede ba naman kami. So, naka-house po kayo magkakasama? O, paano kayo pinalayas? Hindi. Sorry po, sorry. Kasi sakto, pandemic, sila sila Roy Shackle. Kaya, yung... Nag-create sila sarili nila. Alas kayo na lang po nalira. So, anong ginawa niyo po? Tumuli kayo Ngayon dahil nagagamit nila yun, hindi na namin ginamit kasi lagi doon na, yung time na yun, napapahiya daw eh. Dahil hindi Parang na. nabahiran na ng... Kaya hindi na namin ginamit. Okay. Para pakita namin na hindi kami yun. Sino po nakaisip ng shackle na nila? Dati pa po yun yung Hindi umpisa. ako, kasi kailangan naka-red. Kasi Ako po yun, ako po. Kasi, sir, ganito, may banda rin po kasi yung TV, di mo ba? Yung Kalya Lili, nagkaroon din mo lang problema. Hindi niya yung magamit yung Kalya Lili kasi ni-register ni Kia na hindi alam ng other band members. Kayo po ba ni-register niyo yung shackle na nila? I-register na lang, hindi rin namin alam. Pero wala pa yung umpisa, wala naman. Pero may mga katibayan lang sa mga interview sa mga... Saka, ako naman ang nag-register ng Alpha Records. Yung Alpha Records sa ako, magkano kami, kaya hindi pa rin sila pwedeng doon. That's the good thing, ano niyo yung Alpha. Opo. Kasi pati yung mga songs niyo, sa inyo yung right. Para sila pinaregister nila ngayon, di nasa ano ba? Okay. So, nag-ano kami na... Apila. So, Kaya nasa ano pa kami? brilliant po yung idea na pinalit nyo Repacol kasi sikat na sikat yan pag kumakanta kayo, di ba? Yan yung ginagamit yung name para sa... Kumbaga sa Showtime Madlang People. Oo, sa mga Repacol. Okay, game. Ngayon, paano naman po na